Sabi mo nawala. Ikaw pa lang nawala. Okay, balik po tayo sa ating topic. Yan, mag-start na po tayo sa ating topic na herbal o medicinal gardening. So, alamin natin kung ano may benepisyo, ano ba yung herbal plant, at ano ba yung mga pwede nating gawing negosyo dito po sa ating mga herbal plant na ito. So, in the increasing interest in the herbs and spices, part of a movement toward a healthier lifestyle due to COVID-19 pandemic, yan ang naging problema natin, ay nagkaroon ng boom itong tinatawag nating herbal and medicinal plant. So, symbolizing a more natural approach, meron po tayong tinatawag na yung paggamit ng ating mga herbal plant na gamot. Isa po yan isang batas na kung saan ay pwede po nating i-utilize yung ating mga herbal plant as alternative medicine. Herb are used in cooking, in domestic products, alternative medicine, in cosmetics. So, hindi lang po siya pampalasa, pero ginagamit din po siya sa side ng medicine and then sa cosmetic. Yung iba kasi ay aromatic, ginagawa po siyang mga pabango o essence ng pabango. It affect the quality of life in many ways. So, napakalawak ang sakop ng paggamit nitong ating herbal plant. So, the history of herbal plant nagsimula sa Pilipinas way back 1914 when Magellan landed the Philippines. Landed the Limasawa, dala-dala niya po yung tinatawag nating mga Asian spice. Nandiyan po yung black pepper, yung ating turmeric, nandiyan po yung paminta, na kung saan ang Pilipinas ay isa sa nabiyayaan ng diversified na o malawak na pampalasa sa buong bansa o sa buong mundo. So, iba-iba po ang sumakop sa Pilipinas. Nandiyan po yung ating mga Portuguese, diyan po sa South island ng Zamboanga. So, buenos dias, buenas noches, may amigos, may amigas, na kung saan yung mga Chabacano ay napakasarap sa pagluluto at sila ang nabiyayaan ng unang mga teknolohiya at mga pampalasa ng ating mga dayuhan. Ang Cebu sa Mactan, ang binundo sa Manila, nandiyan yung mga Chinese. Yung Chinese na dumadami sa atin ay nagkaroon din ng kalakaran sa atin, at isa nga sa contribution nila yung tuyo. O yan ay galing po sa soya bean. At yung matamis na panglasa ay galing sa kanila yan. So hanggang sa ngayon po, yung mga millennials, nandiyan po yung maaanghang ng mga Koreano. Kaya simula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, iba-iba yung ating mga spice na meron tayo sa ating likod bahay, tahanan o gamit sa pagluluto. Dahil sa lawak po at ganda ng ating pong tinatawag na yaman ng ating kultura, nagkaroon tayo ng iba-ibang mga pagkain at iba-iba pong mga tawag dito mga pampalasa, dala po ng iba-iba pong sumakop sa atin. Katulad po ng mga Amerikano, yung atin pong mga culinary herbs na introduce po yan from European country, at sila po yung nagpa-introduce niyan. So, sa ngayon, napakahalaga po yung medicinal plant dahil 10 na approve na 10 halamang gamot ay may dalawa po dong potensyal na pinag-aaralan upang makagamot sa COVID-19. Ito pong ating pong tawa-tawa at ito pong lagundi. So ang dalawa pong halamang gamot na yan ay may posibilidad na pwedeng magamot o hindi makagamot pero meron daw kakayahan makagamot doon sa mga early stage ng COVID-19 or makapag-imbus ng immune system. Kasama po dyan yung mga luyang dilaw at yung ating virgin coconut oil na abundant sa Pilipinas. So, ang herbal plant po ay
isang halaman na kung saan yung kanyang dahon, sanga, bulaklak ay ginagamit bilang pagkain or medicinal. So ito po raw ay isang halaman, pwedeng shrub o pwedeng tree na kung saan yung kanya pong katawan, dahon at ito pong bulaklak ay ginagamit sa pagkain o paggagamot. So noon pa man po, marami na po tayo ng mga herbalist. Yan, isa po sa pinakakilalang former herbalist ay si Dr. Jaime Galveston, former secretary, na kung saan siya po ang nag-lead sa pag-approve ng 10 halamang gamot. Pag-aaralan natin yan. So, some way for their flavor to elaborate herbs can be any plant used as ingredient in food or drink for flavor. So, pwedeng condiment, preservative, yan po yung isa sa mga rule na ginagampanan ng ating herbal plant. Medicinal, yung health and wellness, napakahalaga po yun. Meron po tayong mga culinary herbs or yung ating mga medicinal herb na may kakayahan katulad ng 10 halamang gamot at meron na po silang mga product na available. So itong mga produktong ito ay available commercially na at yun po ang ating i-introduce itong 10 halamang gamot. So cosmetic, kasama po dyan, aromatherapy, yung kanila pong aromatic spell, and then flavor, and then sa cleansing. So ito pong mga ito ay nag-a-associate ng kahalagahan ng herb from flavor, from ingredient, condiment, cosmetic, aromatherapy. Kaya nga naglibot yung mga Spaniard para hanapin itong mga ito dahil yung kanila pong value ay nakikita doon po sa aroma, sa pagiging pampalasa, sa pagiging gamot at pampaganda. So, meron po tayo mga halaman na may kakayahan ng tinatawag nating antioxidant. Yan, parang bekebelo. Okay. So ngayon po, ano ba yung kahalagahan ng herbs sa ating mga garden? Unang-una yan, kung kayo po ay naghahalaman, herbs ay repellent. When we say repellent, para yung push and pull, sabi nga ng aking professor na si Sir Noli, ang herbs and spices ay push and pull. Bakit, sir? Push in the way na sila po ay nagre-repel ng mga insekto. Lahat pong aromatic herbs ay dapat present sa inyong gulayan, such as tanglad, yung ating pong mga oregano, or anything na merong aroma ay pwede pong makapag-repel ng insekto. Pull, sila naman po ay nag-a-attract ng mga beneficial insect. Wasp birds at yung ating pong mga butterfly, kapag ka nagbubulaklak itong ating mga tarragon, namumulaklak yung basil, sila po ang nag-a-attract para po sila ay dumami ng bunga because of pollination. So, easy to grow. Meron pong mga herbs na hindi madali, pero marami pong herbs na madali lang paramihin through cuttings. The rapid way of producing plant sa mga herbs ay cuttings. It is the most rapid way. Ikakat mo lang, puputulin, itutusok, meron ka ng pambenta, meron ka ng pang-utilize. Lot of uses, siyempre yung nabanggit ko nga, pampalasa, pampagamit sa cosmetic, medicinal, may medicinal value. Kaya ang herbs ay diversified. Repellent, hindi katulad ng gulay, may medicinal value siya and then pang-consume. Pero ang herb, pwedeng pagkain, pwedeng pampalasa, pwedeng medicinal, pwedeng pampaganda, at iba-iba pa. So, preserved tastes better than dry. So, napakasarap na meron po tayo sa likod bahay natin, katulad po nito. Papakita ko yung isa sa pinakamahal na herbs. Yan. So, mag-comment na po kung kilala ito. Ito po ay laurel. Isa sa pinakamahal na herbs na mostly Pilipino ang kumukonsume dahil sa kanilang adobo. So, ito po ay isa sa mga herbal na taste better than dry. Nasubukan nyo na bang magluto ng adobo na ang gamit nyo ay sariwang dahon ng laurel?
Yun. Or sariwang herbs para sa inyong mga lutuin. And then good for the body, syempre, good for the body, may mga health benefits yan. Katulad po nitong pinagkakalukuhan nilang alternative blue. Ano ba ang meron dito? Yan. Yung iba pang mga herbs na ating kinukonsume, syempre, lahat po yan ay merong health benefits na nakakaganda, nakakapagpaayos ng ating katawan, at nakaka-relieve ng ating mga common illness and diseases. So, cost saving, hindi ka na bibili, money maker. Ang tawag po sa herbal plant sa Department of Agriculture ay kasama po siya sa high value crop. Itinuturing po siyang isa sa pinakamahal na klase ng halaman, pananim, na kung saan ang ating mga foreigner, yung ating mga ibang lahi, ay unang-unang kinukonsume ay yung mga herbs na yan. At yan, sila po ang ating market, at due to COVID-19, nasit aside na naman po yung ating tawag dito, industriya ng mga herbs and spices. So, na-focus tayo sa medicinal plant. Yung mga pampalasa na noon ay sikat na sikat, dahil dito po sa COVID-19 ay nabawasan. Although, binubuhay po yan ng ating mga online seller. So, ngayon, mga ornamental ang medyo nagbo-boom. Yung mga herbs and spices ay sinasama sa pagluluto. So, kung meron mga mahilig sa kimchi, yung nalalasahan nyo na doon yung chili. So, yung mga mahilig sa Korean food, magkano Korean, yan. Yung iba na kung magsalita, meron na po silang mga touch ng herbs and spices. So, easy to grow, lot of uses, preserve taste better than dry, good for the body, money maker, siyempre, high value crop, for the wellness and well-being, therapeutic po ang herbs. Ang pagtatanim po ay therapeutic, at ang paggamit po ng mga herbal plant ay nakakapagpababa o nakakaalis ng tinatawag nating anxiety. Bagot ka na ba sa bahay? Nag-iiba na po ang tingin mo sa mundo? Parang gusto nyo na pong tapusin ang mga maliligayang araw nyo? Wait, there's more. Don't panic, organic. Meron pa po na pwedeng solusyon. Magtanim, kayo po ay mag-alaga ng mga herbal. Amoy-amoy nyo po sa umaga at gaganda ang buhay nyo. So, pamain na lang po kung sino may gusto, pamain. Yan, o may nag-chat po, binibenta po ba yung nagsasalita? Ay, di pa ako for sale. Pero pwede po kayong mag-mine, single po ako, may ipon naman po ako, pamain na lang po. Yan, use of herbal plant, ano ba yung gamit nito? Siyempre, nabanggit natin, medicinal, cooking, culinary, insect repellent, money maker, etc. etc. Una natin pag-aralan yung tinatawag nating 10 halamang gamot na approved by the Department of Health. Matagal na po ito, i-refresh lang natin para meron po kayong idea kung ano ba itong 10 halamang gamot, at na-encounter ko na ba ito, nakasalubong ko na ba ito sa Pure Gold, Purong Ginto, or meron ba nitong available sa Mercury Droga. So, ganito po yan. Ang una po sa 10 halamang gamot ay yung tinatawag nating Charantea. So, Charantea capsule, Charantea tea, o yung ating tinatawag na native malunggay. Ma'am, sinusulat mo ba yung mga question? Yung mga mapapa-shout out? Okay, shout out daw po. Saan yung nagpapa-shout out dyan? Wala daw nagpapa-shout out, buti naman. So, yung Charantea, or yung tinatawag nating ampalayang ligaw, ay isa po sa pinaka-mabisa doon sa ating early stage ng diabetes. So, kapag meron po kayong tumataas na sugar, pwede pong i-consume, ilaga, kainin, yung kanya pong dahon. Mas mabisa po yung dahon niya sa pag-aaral ng Department of Health. Dahon po ang kinukonsume. Pagdating po dito sa pangalawa, Acapulco. Ano ba yung Acapulco? Pwede nyo i-search para makita nyo yung kanyang paano siya. Wala po tayo kasi ngayon. Mostly ang Acapulco ay wild, pero kinocultivate natin. Ang bulaklak po nito ay dilaw. Ito po ay gamot sa mga makakate. Yan po, yan. Huwag po kayong titingin sa kapitbahay nyo o katabi nyo. Baka makati rin po kayo. So, makati pong dila.
Hindi po kaya nito ang Makatindila. Ang kaya lang po nito, Anan, Buni, Adhad, Alipunga, at yung ating mga galis-galis. So, kakatasin, meron po mababasa tayo niyan. Dapat Department of Health approve yung paggamit ng concoction yan. Kinakatas at dinadampi po dun sa ating mga sugat. At yung pangatlo po ay yung ating walang katapusang gamot sa tumbong, walang iba kundi sambong. Sambong po, meron po tayong sambong tea commercially, at ang sambong po ay used for diuretic. Sa mga common illness natin, katulad po ng ating ihi, pag hindi makaihi, yung ating mga anak, pwede nating painumin ng tsaa ng sambong. So masarap po dyan ng sambong kung nakatikim na kayo. At yung ating pong isa sa mga sikat ngayon, si Plemex Lagundi. Yan po, ito po si Lagundi. Si Lagundi po ay isa pong halamang gamot na gamot po sa common cough, ubo, sipon. Ito po ang ino-utilize natin. Meron tayong iba-ibang product from capsule, syrup, to dry Lagundi. Pwede nating i-consume as alternative or first aid sa mga panahon ngayon na pagod na daw po ang sektor ng health o kalusugan, Department of Health. Tulungan po natin sila, wag pasaway, stay home, magtanim po kayo ng mga herbal plant at kumain po kayo, ngab-ngab po kayo ng mga herbal plant. Cuttings po ang method of propagation and pwede rin sa seeds. Ang ampalaya po ay seeds, yung nauna, at yung pangalawa pong Acapulco ay pwedeng seeds at hindi po siya nabubuhay sa cuttings. Sunod po yung ating the only one na klase ng ating panggamot sa tinatawag nating arthritis or yung iskilan na naririnig nyo. Lahat pong ginagamit natin sa ating mga tuhod ay chemical. So, papatayin po tayo at sisirain yung ating atay. Ang nag-iisa lang po na pwede po sa early state ng gout, mahilig po kayo sa chicharon, masasarap, mga matataas ang uric acid, pwede po kayong mag-consume ng pansit-pansitan. Yan. So si pansit-pansitan po ay wild lang po siya, pwede pong cuttings at pwede po tayong gumamit ng buto, pero napakahirap po hanapin yung buto niya. Nakukuha lang po ito sa mga tabi-tabi ng ating bahay, ilalim ng mga halamanan. At see to it na ang inyo pong i-consume ay hindi naihian ng aso, tao o nasa madumi. Dahil nagko-consume nga kayo ng herbal plant tapos ang nako-consume nyo naman po ay maduming klase ng herbal. So ito po ay pansit-pansitan, good for gout o sa mga masasakit ang tuhod. Okay, meron po tayong bawang. Alam nyo naman po ang bawang, panakot sa aswang. Yung mga taga Iloilo, yan, ginalupad paggabi, mayong aga sa mga tuto. Ang bawang po ay number 1 as antibiotic, nakagat ng aso, napako, ipapahid nyo lang po yan. So meron na po tayong 6, pampito po yung ating guava. So mas maganda pa rin po yung guava natin na native. So ang ino-utilize po kadalasan is yung talbos. Yung kinukuha natin yung talbos. Pwede naman po yung magulang. Pero sabi na nga, nasa talbos daw yung may pinakamataas na nutrient content na hinahanap natin as antibiotic, panglanggas, panghugas sa mga sugat. At pwede po natin nguyain kapag meron tayong common na sakit sa ating tiyan. Nakakagamot din po itong guava. So sunod po yung tinatawag nating tawag dito nyug-nyugan. So vine po siya, namumunga po siya ng maliliit na parang sili, butil ng sili, at yung kanya pong bunga ay ini-utilize para sa mga bulating ascaris kinakain ng bata. Although because of excessive na pagkain ng chemical ng ating mga kabataan, noon po way back 1990s, yan, uso pa po yung pagpupurga. Ngayon wala na po. Dahil yung mga junk foods, yun na po nagpurga sa katawan ng mga bata at hindi na po sila
nilalabasan ng mga bulating ascaris. Yerba buena, yan po ang ating pangsyam. Yan po ang alternative sa ating alaksan. Kung kayo po ay masasakit ang katawan, gumamot lang po o magpakulo ng yerba buena, peppermint, yung mga nakakain natin sa ating mga pagkain or linalagay po sa mga tea o sa ating mga juices, yung ating peppermint, yan po ay magaling sa sakit ng katawan, alaksan. At ang last po natin, yung tinatawag na tianggubat. So tianggubat, yan po ay ginagawang tea. Tupyari po, mga ornamental sa mga daan, binibilog-bilog, namumulaklak na malilit na puti. Yung dahon po nitong tianggubat at yung buong katawan ay utilize as tea for common illness katulad po ng mga sakit ng tiyan, nadudumi ka, nagdadayariya ka, pwede po ito. Sa lahat po ng mga tea, ang tianggubat po ay may kakayahan na pagalingin yung ating diarrhea. So, meron na po tayong 10 halamang gamot approved by the Department of Health and clinically proven to have a medicinal value. Kaya yung mga Acapulco soap, kasitas ang tawag sa iba sa probinsya. Bayabas-bayabasan, yung mga ringworm, nakagamot niyan po. Yung ating charantea, yung bawang, lahat po yan ay may kakayahan na gamutin yung ating mga pangunahing sakit o tinatawag nating first aid. Way back 1914, ang isa po sa pinakamagaling na herbalist na si Dr. Jaime Galveston, ang isa po sa naging head para ito pong ating alternative medicine na 10 halamang gamot ay maging available commercially. Kung hindi po siya natanggal, sabi niya, palagi po niya nasa Bureau Plant Industry. Nagpipicture, kinakausap kami, nakabili po ako ng kanyang libro. Magaling po talaga yung kanyang mga book, recipe sa paggagamot. Isa po siyang buhay na herbalist. Kaya wag po nating limutan yung paggamit po ng ating mga herbal plant. Alternative use ng medicine. So, ano pa ba ang ating pwedeng pag-aralan? Kung meron na po tayong mga herbal plant, ang pinagkaiba lang po ng herbal plant, kaya maglagay po kayo ng isang area for herbal plant. Meron po tayong mga herbal plant na hindi kinukonsume. Yung mga medicinal plant, yan, katulad po nung nabanggit ko ng mga Acapulco, hindi po na-utilize yung kanyang mga katawan. Kaya mas maganda na meron po tayong label, ay paalam natin sa ating mga kasama sa bahay kung saan ang gamit nito, at ilayo po natin siya doon sa mga common spices na kinakain natin. Dahil katulad po ng tanglad at saka itong citronella, pag nagkatabi, baka yung linuluto nyong baka o tinanglara na manok ay bumubula na kasi ang nalagay pala ni Inday ay citronella. So, herbal preparation, meron tayong 4 na method ng pag-prepare ng herbal. Nandiyan po yung decoction, pakisulat, infusion, o poultices, and extract. Pag i-extract, ini-extract, kinukuha yung ano. So, unang-una, decoction, yun po yung mga tea. Dinadry po natin si Italian oregano, si tarragon, ito pong anong tawag dito? Ternate blue, or yung tinatawag sa Tagalog. Alam niyo ba ang Tagalog nito? Ang Tagalog po nito ay samsamping. So, idadry nyo lang po yan, star anise o kung ano pa man, sambong, pwede ilagay sa ating tea bag, and then i-blend ng tubig. Infusion, yun naman po yung mga nilalaga-laga. Ito naman pong poultices, tapal-tapal. Yan, kung limbawa po ay katakataka. So, isa po yan sa mga gamot. Nasaan yung ating katakataka? Endemic po ang
katakataka. Wala ba si katakataka? Ayun, kumuha ka ng katakataka. So si katakataka po ay isa sa mga halamang gamot na kung saan ay ginagamit siya pang tapal. Katulad po yan ng ating mga tubang bakod. Magtanong ka dun. Yun po yung ginagamit natin para sa tapal-tapal. So yung iba pa po na kinakatas, tinatapal natin sa ating mga sugat. So, extraction, kukuhanin po ang katas, and then yung ating pong katas na yon ang ini-utilize as herbal medicine or medicinal plant. So, pag meron na po kayo noong mga idea, alam nyo na yung 10 halamang gamot, pwede na po kayo magbukas ng butika at klinika ni Mang Tomas. Yan. So, bahala na kayo. Kung ang pangalan nyo po ay hindi Tomas, ilagay nyo po butika at klinika ni Mang Canoro. Yan. So, nag-o-offer kayo ng mga herbal plant. So, pwede kayong magbenta ng mga herbal plant, and then pwede naman po kayong maggamot ng mga karaniwang paraan ng paggagamot. So, as long as na yan ay approved ng Department of Health, meron tayong mga herbalist o mga matatanda noon na mga gumagawa ng common na panggagamot at hindi naman nakakamatay, ay pwede po kayong magnegosyo ng butika at klinika ni Mang Kikay. So, meron na kayong business. So, ito po yung katakataka. Isa po siya sa endemic sa Philippines, katakatakang pagmasdan. Bakit katakataka? Pag linagay nyo daw po ito sa papel, nung nag-aaral ako, inipit ko rin po sa papel. Tinitingnan ko kung uugat. Umugat nga po. Umugat at nagkaroon pa ng maliliit na katakataka sa gilid. So, kung natatandaan nyo, ito po yung nakatakip. Yan, hindi po sa ilong siya nakatakip pa. Nakatakip po doon sa statue sa UP Los Baños at saka sa UP Diliman. Doon po ito nakatakip sa maselang bahagi noong ating statue ng taga-UP. Ano po pang pangalan ng statue nyo? Paki-comment ng mga taga-UP. At totoo kaya nakatakataka ang nakatapal doon. At bakit nakatapal? Iyan ang ating pag-aaralan at sasabihin po yan ng mga taga-UP. So mag-comment po kayo dyan kung bakit nakatakip at pinagyan ng tapal. So tips and warning, meron din po kasi mga herbs na matataas ang kanilang chemical content na pwede pong sa sobrang gamit natin ay ma-overdose tayo. Anything na sobra ay kinakailangan na moderate or tama lang. And if symptoms persist, consult your doctor. Sir, wala pong doktor nga natatanggap. Yun na nga. Kaya stay home, magtanim. Tama, hinay-hinay lang ang pag-iinom ng herbal plant. Herbal remedy must never be used as a substitute for treatment by a licensed healthcare practitioner. Kung nag-iinom kayo ng gamot, continuous pa rin. Ito lamang po ay may mga alternative na gamit at ito lang po ay ang tawag natin ay no therapeutic claim. Mga kwan lang po ito pang-imbus ng immune system natin. Hindi po ito talaga gamot. So kung ito po ay licensed herbalist ang nagreseta, pwede po, or yung mga 10 halamang gamot na ready. Kasi baka meron na naman magsabi, nagsasalita si Sir Tolitz ng tungkol sa mga herbal, hindi naman yan herbalist. O hindi po ako herbalist, hindi rin po ako doktor, ako po ay isang albularyo lang. If symptoms persist, consult your doctor. Doktor po ng ospital, wag po yung konduktor or yung graduate ng doctorate degree. Okay. So, diretso tayo. So, culinary cooking, culinary herbs, ano naman po yung mga nandoon na nadala po sa atin. Filipino spices, commonly used in Filipino cooking. Yan, nakakagutom na. So, yung mga sa adobo, ano ba yung mga ating yung ating mga taga Mindanao, ang kanila pong best tula ever. Yung tinula nila, isa sa pinakamasarap na linalahok niya, the super food kung tawagin, pwede na rin siya kasama sa herbs. Siya po yung tinatawag nating superfood na malunggay. Marami na po tayong mga clinical study na ang malunggay po ay mas mataas
sa vitamin C ng orange. Literature says that rich in calcium compare sa milk, and doble po ang kanyang vitamin A compare po sa carrot. So, kung wala kayong pambili sa potassium, mataas din siya sa potassium, ng mga common na pagkain na alternative, kung mababa ang inyong at tumataas ang bumababa ang inyong potassium, kumain kayo ng isang tasang malunggay. Kung lumalabo ang inyong paningin, kulang kayo sa vitamin A, ngumangam kayo ng malunggay. Kung kayo'y nagpapagatas, kumain kayo ng malunggay. Sa malunggay, gaganda ang inyong buhay. Napakarami pong yumaman sa malunggay. Pwede po siyang capsule, powder, linalagay sa mga pagkain, malunggay pandesal, malunggay cake, malunggay ice cream, lahat, pati malunggay tea. Pagkang ngumingiti nga yung teacher ko sa Pilipino noon, merong malunggay sa ipin. Kaya lahat pwede pong lagyan ng malunggay. Okay, lemongrass po tayo, tanglad. Ang tanglad po ay isa po sa common na ginagamit na sa atin, hindi lang po panggamot, pero sa ating mga common na pagkain. So, paano ang pagtatanim ng tanglad? Ang tawag po sa kanya ay division. Meron tayong method ng mga halaman na itinatanim na mga Asian herbs o yung ating mga Philippine herb na itinatanim through division and yung tinatawag nating subtraction. Hindi po, division and separation. When we say separation, meron po siyang mother plant. Yan. For example, yung herbs na banana, yung mother plant po niya, i-detach mo lang po yung kanyang seedling from the parent tree. Yung ating pong tanglad, yan po ay division, hindi separation. Dahil pag ihiwa-hiwalayin nyo po yung bawat tanglad bago po siya maitanim. Isa po sa mga sample ng my mother plant ay ito pong ating tanglad. At tanglad itong pandan. Si pandan po ay tumutubo sa mga gilid, yung kanyang mga maliliit na tawag ito seedling o tinatawag nilang slit o dito sa mga gilid na ito, at yun po ay hinihiwalay natin. Naiiwan si mother plant. So separation yun. Pag division po, pag hinahati-hati mo na yan, yan po ay katulad po ng mga ito pong ating insulin plant. So insulin plant, ito pong ating mga luya, luyang dilaw, luyang yan. Ang luya po, kung hindi nyo napapansin, meron din po siyang mother plant. Pero ang mother plant po niya nabubulok. So pag magtatanim po yun ng luya, situit na makikita nyo po yung kanyang entry ng kanyang shoot kung saan lalabas siya. Bawat node ay doon po natin siya ipuputulin. Yan. So yung part na yon, kung yan ay paan nyo, tinanggal nyo isang paa dahil ang paa nyo parang luya. Ito po ay isasawsaw sa pwede pong sa abo o pwede po sa CHR o carbonized rice hull. Yung sinunog na ipa. Meron po silang kakayahan para hindi mabulok ito o mapunggos. Paggamit po ng mga family po ng ating luya, ito po ay mga ginger family, ay kinakailangan po na malinis yung ating pananim dahil pagka may sakit po siya, mabubulok lang. Isa po sa isang distinct characteristic na kukuha lang sa part ng region ng Bicol area ay yung ating tinatawag na luyang pula. So kung hindi pa po kayo nakakita ng luyang pula, yan, meron po tayo dito ng luyang pula. Ang karakteristik po niya ay merong pula yung kanyang katawan. So aromatic po siya compare sa ibang klaseng luya. Ginagamit po yung kanyang katawan sa pagluluto ng laing, and then medyo maliliit lang po yung kanyang laman compare dun sa ating natural na luya. Ito po yung kanyang naging, kung ito yung kanyang mother plant, ito yung naging kanyang mga offspring. Kaya paglaki nito, ito na pong ating itatanim. Within 8 months to 1 year, pwede ka na makapag-harvest ng luya. So sa ganitong stage, pwede mo naman po siya paghiwalayin at ito ay gawing pananim. So meron ka na isang pananim na luya. Pangalawa,
At itong mother ay pwede mo pa uling patubuin para makapagtanim ka uli ng luya. So, para ma-minimize mo pong evaporation ng at the time ng dry season, kinakailangan putulin mo yung katawan. Ganyan ang pagtatanim ng luya. And then, kung rainy season, hayaan mo lang po yung dahon niya. Pero pag dry season, see to it na wala po siyang dahon. Mahalaga po yung para hindi ma-stress ng luya. And then, tanggalin po natin yung kanyang mga sobra-sobrang ugat. Yan, bago po natin siya itanim sa isang lalagyan. Kung ang balak nyo sa field, pwede naman. Kung sa isang paso, yan, huhukay lang po tayo. Yan. Always roll of thumb, ipasok natin. Yan. Ibaon na po. Roll of thumb, huwag nyo pong pupunuin para meron kayong space for growth at doon po kayo maglalagay ng mulch. Sample of mulch, ipa. Pwede po yung ating mga pinaglagarian. So, para ma-preserve ang moisture at hindi tubuan ng damo. Yan. So, safe na safe po yung ating luya at pwede ng pambenta kapag buhay na. Okay, meron na po tayong tanglad, citronella, same lang po. Yung ating pong mga onion leeks, yan, kasama po yan. And then, anong oras na, ma'am? 10. So, anong oras tayo matatapos? Ilang oras na lang? Oregano, ginagamit po yan. Meron po mga iba-ibang klase tayo ng oregano, katulad po ng oregano na variegated. So, ito, mahal po ito. So, ang oregano variegated po ay linalagay din po ng ating mga taga ibang lugar sa Nilaga. So, mint, pandan, at yung ating bay leaf. Ang laurel po, isa po sa pinakamahal na klase ng herbs and spices dahil napakahirap po siyang patubuin. So, maghihintay ka po ng halos 10 years bago mamunga ang isang laurel na galing sa buto. 10 to 15 years. Ang kanya pong grafted, halos ganun din po, 7 to 8 years bago magkaroon ng bunga. At kung magmamarkot ka po, ay halos 20% to 40% lang ang nabubuhay. Napakahirap po siyang i-markot. Kaya gano'n na lang po kamahal ang laurel na nabibili nyo sa Pilipinas, online. And then, kung ganito po, ang presyo po nito, 2,000 to 3,000 na po. Mahigit na po siyang mga 3 feet ang taas. Meron na po siyang iba-ibang sanga. So, ang ganito po ay pwede nyo nang paramihin, pwede nang i-markot, or pwede nyo gawing border plot para maging future income pagdating ng panahon. Isa pa po sa pinakamamahal na halaman na meron ang Pilipinas at napakarami po na yumaman ay ito pong ating paminta. So, ngayon po ay season ng flowering ng paminta. Ang black pepper po ang isa sa pinaka kilalang spice, mother of all spice, at isa po ang Pilipinas sa unang panahon na nag-export ng paminta. Diyan po sa parte ng Batangas, marami po ang napatapos nila dahil lang sa pagtatanim ng paminta. So isa sa po siyang tahimik na industriya, pero napakahalaga na meron din tayong tanim na paminta sa ating mga likod bahay. Ginagamit natin sa pang-araw-araw na lutuin. Si bawang, sibuyas, si luya, nakita niyo yung propagation ng luya. So, kailangan natin ng mulch. Huwag gagalawin ang luya kapag buhay na po siya ng mga 2 hanggang 3 buwan. Pagka yan po ay inyong ginalaw, binunutan ng damo at nagalaw siya, doon na po magsisimula yung ating fungus disease na kung saan yung tubig ay pumapasok doon sa laman at mamamatay na po si luya. Kung containerized, doon minsan nabubulok and tumutubo ulit, okay lang. Pero pag plantation, dapat ay alagaan natin sa mulch, dahon ng saging, dahon ng nyog para hindi po sila maubos. Chili po, part ng mga taga Bicol, yan, Bicol area, Diyos Parahay na Aga, Manoy Manay. Ang bagyo, may bagyo na naman po sa part ng Bicol. Ang unang-una po nilang sinasalba ay sili. Yan, napakahalaga po sa kanila ang sili. Masira na po yung bahay, basta yung sili ay buhay. Masira ng hanap buhay, basta si sili
ay buhay. So sa sili po, minsan wild, katulad po nito, ito mga inipot lang ng mga itong ating ibon. Yan. And then pwede po tayo gumamit ng teknolohiya ng paraan ng pagtatanim gamit yung mga buto niya. So ikukulik natin yung sili, itatanim natin line. Ang mixture po ng lupa, 1 part garden soil, 1 part compost, and 1 part composting material. So ang halo lang po nito ay yung ating compost na manure. And then bithayin po natin, isib po natin yung ating lupa para makuha natin yung fine part. And then haluan po natin ng compost and then sinunog na ipa. Kung may available po kayong pinaglagarian or yung tinatawag natin hindi pinaglagarian, ito palang itong giniling na bunot, mas maganda po yon na may giniling na bunot at sinunog na ipa para maging uniform yung tubo ng inyong sili. So sili po ay ginagamit natin sa ating mga culinary na luto, especially yung mga taga Bicol. Black pepper, and then yung mga most popular natin na mga herbs ay nandyan yung mga parsley, mint, tarragon, yung atin pong stevia, nandyan po yung atin, tuturuan po kayo mag-propagate niyan. Yung mga thyme, chives, yung kutsay, leeks, yan po yung mga basil, and then yung ating mga coriander na gamit sa buto. So, pag meron na po kayo lahat noon, nakapag-ipon na kayo ng tanim, pwede nyo na pong simulan yung inyong negosyong herbs and spices. Katabi po noon yung karinderya ni Aling Ising. So, kung ang pangalan mo ay Maricel, yan, shout out po kay Ma'am Maricel, kay Ma'am Mayla, pwede po siyang karinderya ni Aling Maricel. Pangit ang tunog, Maricel. Huwag ka na lang magkarinderya, Maricel. Ang gawin mo na lang, magtinda ka na lang ng herbs and spices. Herbal plant garden ni Maricel. Mas maganda pala. So, ang gagawin po natin ngayon ay tuturuan ko kayo ng cultural management. Pero bago yan, punta tayo sa pest and diseases. Mild lang po ang pest and diseases ng mga herbal plant. Usually po, chili ang palaging ina-attack ng ating tinatawag na mga white fly. Pero makokontrol naman po yan through using po ng ating mga organic spray and repellent, mga herbal plant. So, mostly minimal po ang infestation sa mga herbal plant. Ang kailangan lang po natin is mapalusog sila, mapataba, maging maayos yung halo ng lupa para magkaroon po tayo ng healthy na halaman. Always remember the organic method of planting. Dahil ang kinokonsume nyo po ay herbal plant, kailangan organic po ang mapoproduce natin. So, paano ba mag-propagate ng ating mga herbal plant? So, yung ating pong mga pwede pong gamitin ay technology ng containerized, mixed gardening, or sa mga urbanized area, meron tayong rooftop gardening, and then yung pag-use ng mga vertical gardening. Pwede natin siya sa hydroponic, and then pwede natin siya sa nude gardening o paggamit lang ng mga lalagyan na pwedeng pangharang para makapagtanim tayo. Magtanim po kayo sa balcony kung may space kayo, pwede po sa rooftop, sa bubong, at sa mga styrofoam box, pwede po niyang taniman yan. So, sa pagsisimula, napakahalaga po yung paghahalo ng lupa. So, sa paghahalo po ng lupa, ay nakakaroon tayo ng magandang resulta ng ating pong itinatanim. Unang-una, present po yung ating tatlong component. Ang isa po sa mga nagpapaganda ng ating clay soil, yan, laki ng tiyan ko, ay ito pong ating sawdust. Pwede rin po tayong gumamit ng kusot. Kusot at ito pong ating, alam niyo po kung ano ito, ipa. And then, kailangan din po natin yung ating sinunog na ipa. Yan. Sila po, ang tawag po sa kanila ay mga additives na for drainage and aeration. Sila po ang tumutulong para ma-drain at magkaroon ng aeration, hangin,
yung ating lupa. Sila rin po ang nagko-condition sa soil kapag ang lupa mo ay medyo mabuhangin o ang lupa mo po ay medyo matigas. Bunot po, bunot. Yan. So, kinakailangan mo po ng 1 part of garden soil. Any kind of garden soil na may available kayo. Yan. Kung ang garden soil nyo po ay may matigas, okay lang po yun. Yan. Kung maputik po yung garden soil nyo, okay lang po yun. Isang part ng garden soil. Yan. And then, napakahalaga po ay yung ating compost. So, vermicompost, any kind of compost na mayroon available kayo commercially, yun po ang ating magiging source ng nutrients and nutrients for growth and development ng halaman. So, bawasan natin 1 part po ng garden soil, yan, 1 part po ng ating fertilizer, and pwede pong, para makabuo po tayo ng isang part ng ating drainage and aeration and para mag-hold ng moisture, ito po ang sinunog na ipa. Kung wala po kayo, charcoal, pwede po. Ang nag-hold po ng tubig sa tag-init, at kung mapapansin nyo, kayo po ay naglalagay ng uling sa rep. Siya po ay nagre-repel, nag-aalis ng mga fungus, yung amoy, inaayos niya yung acidity ng lupa, nag-absorb siya ng moisture, at ito po ay drainage. Pwede pong ito o pwedeng ito. So, ang rule po ay 40 and then 60. So, kung meron po nito, wag na maglalagay nito, masosobra na ang drainage. Pero kung wala nito, ito lang po ilalagay. So, ang gagawin po natin, ang gagamitin po natin ay kusot. Yan. Pwede naman pong ipa. So, mas marami lang yung kusot ko. Kuha po tayo ng 60% na kusot, 40% na sinunog na ipa. Kung wala pong sinunog na ipa, pwedeng uli. Haluin na po natin, 1:1. Yan. 60-40, naging 1 sila. Yan. Sir, bago po yung kusot nyo, see to it na yung kusot nyo na hindi po mataas ang chemical content. May mga puno po mataas ang chemical content. Okay lang po yung bago, mabilis naman po siya ma-decompose as long as na hindi mo po siya ilalagay ng puro. So, ito na po yung ating magiging substrate na taniman ng ating mga herbs. Yan. So, ito po ang ginagamit para sa makapagtanim ka po ng ating mga herbal plant. Yan. So, wala pong mataas na moisture content. Hindi po siya nabibilog kahit bilogin mo po ng bilogin. Hindi po siya mabubuo kahit bilogin po natin siya. Kahit maglagay pa po tayo ng hulmahan, hindi po siya mabubuo. And then, naghihiwalay po siya. Kung siya naman po ay bumabagsak, siya po ay sand. Pag sand po, ang ilalagay nyo naman po ay compost, maraming compost, at ang sand ang magiging drainage, at dadagdagan nyo na lang po siya ng garden soil para makapag-hold ng moisture. So, ready na ang ating taniman. So, ano ba yung mga nandito na herbs na meron ako na pwede natin i-propagate? So, ito po yung Vietnamese coriander. So, pakitaas, ma'am. So, Vietnamese coriander po ito. Yan. Doon po sa mga mahihilig po sa mga ramen, ito pong linalagay niya. So, yan po ay mga rare na halaman. Nandiyan po yung ating luyang pula. Meron po tayo ng Saba snake grass. So, bibihirang marinig. Assignment niyo po, search nyo. Saba snake grass, ang dahon niya po ay parang serpentina. Si Saba snake grass po ay panggamot po din po sa anti-cancer. Pwede rin po siyang pero hindi po siya approved ng Department of Health. Collection lang po ito. Si Saba snake grass po ay pwede po sa pag-imbus ng immune system. Nandito rin po si Tarragon. Sa mga may insomnia, hindi makatulog, bakit masarap yung suka ng Tagaytay? Nilalagyan po nila ng Tarragon. Napakahalaga po ang gamit ng Tarragon. So, andyan din po si milk. Marami tayong milk.
Si basil po, wala akong basil ngayon. Yan. Si luyang pula. Yan po yung ating luyang pula. And then, ating pong stevia. Yan. Ito po si stevia. So, pag-aralan natin kung ano yung rule of thumb para sa pagtatanim ng ating mga halaman. Unang-una, alamin nyo po yung halaman nyo kapag siya ay annual, biennial, or perennial. So, pag annual, sinabi natin annual plant, pakitas ma'am, annual plant, ito po ay nag-exhibit ng 1 year life cycle. Ibig sabihin, ito po ay nabubuhay sa loob ng 1 taon lang. Namamatay na po siya pagdating ng flowering, katulad po ng mga basil, mga mint, pag tumanda po sila, mamamatay na. So, paano natin mapahaba o makontrol yung kanilang life cycle na maging siya lang perennial? Ang gagawin lang po natin, ay ipupruning natin sila. So, pruning, tatanggalin po yung bulaklak. Kapag nagbulaklak na po yung ating basil, namulaklak na po yung ating mga tarragon, namulaklak na po ng ating mga mint, sage, o kung ano pa man yan, i-remove nyo para magkaroon ng secondary growth. Pangalawa, biennial plant. Ano ba yung mga biennial plant? Ito po yung mga halaman na nag-i-exhibit po ng 2 life cycle. Pag tinanim mo, katulad ng luya, mabubulok, tutubo pa uli. Mga root vegetable at itong mga root herbs, katulad po ng bawang sibuyas, yung mga bulbs, pagka nabulok sila, tutubo po uli siya. At yung perennial, tinanim mo po, namatay na tayong nagtanim, buhay pa rin sila. So, yun yung perennial crop. Katulad po yan ng mga lagundi, hindi po yan namamatay, sambong, at iba pang mga medicinal at herbal plants. So, katulad ng ating bay leaf, so tumatagal siya ng napakatagal. So, ito po ang rule of thumb para sa pagsisimula ng ating pagtatanim. So, kung tayo ng isang paso, yan. So, yung paso po natin ay depende po sa gusto nating laki. Pinakailalim po, pwede po natin lagyan ng drainage, charcoal, or bunot ng nyog na tinadtad. Pwede po natin ilagay dyan. Pwede rin po yung mga kusot, yan, bilang drainage generation. And ilagay natin sa ating garden soil. Yan, na magandang mixture. Yan. And then, meron po siyang 1/2 inch na area for growth. Yan. See to it, kapag magtatanim kayo, ay meron kayong pandilig, didiligan. Yan. At ito po ang ating rule of thumb sa mga maliliit na herbs. 10 to 15 cm, almost 1 dangkal. Kinat natin si herbs. Kumuha po tayo kay tarragon. Wala na. Kumuha po tayo kay maliliit po yan ha, tandaan po, maliliit ang dahon. Italian oregano. Ito po si stevia. Nakita nyo po yung bulaklak ni stevia, aalisin nyo po yun para humaba yung buhay niya. Pag namulaklak siya, mag-start na siya mag-dry. Stevia, so lahat pong maliliit na dahon, ang rule of thumb ay aalisin nyo po yung 2 to 3 nodes. Nodes, yung pinakadulo ng dahon. Yan. 2 or gusto nyo 3 nodes. Yan. And then, dahil maliit ang dahon niya, no need to cut. Meron palagi kayong stick. And then, itusok, ipinch. Para ma-preserve ang moisture, pwede kayo maglagay ng para hindi na kayo dilig ng dilig. So, may mga herbs tayo na napakahirap padamihin at critical. Katulad po ng stevia. Yan. Stevia at yung atin pong mga anong tawag dito? Yung ating mga rosemary, napakahirap po yung patubuin. Same ruling, tatanggalin ang baba dahil pag sinama nyo po pagtusok yung dahon, mabulok yung dahon, mabubulok yung alam. I-press ng maayos. Lagyan natin ng kaunting
pang-preserve ng moisture. And then, mahalaga po na meron kayong greenhouse. Grabe naman sir, gagawa lang po kami ng herbal garden, may greenhouse pa. Yan. Hindi po kayo bibili ng greenhouse, magkaroon lang po tayo ng kaunting kaalaman at teknolohiya para magkaroon tayo ng sariling greenhouse, tatakpan, pero see to it na present ang inyong pandilig. Excuse me, didiligan. Takpan natin siya. Huwag nyo pong ilagay sa initan ng araw at pag linagay nyo doon, magmamagnified, patay ang iyong mga seedling. Same as Italian oregano, tarragon, alisin ang lower portion. Pwede po sa isang paso, pagsama-samahin, after 30 days, saka po siya ilipat tanim. Pag may ugat na. Doon siya. Sir, wala po kami ganyan. Ano pa bang teknolohiya ang pwede? So, pwede po kayong gumamit ng plastic na gagawing greenhouse. Sa mga mahirap lang po ito, pero ito mga mabilis lang po itong tumubo. Kung nahirapan kayo, beginner kayo, yan, talian ninyo. Mahirap i-propagate na halaman. And then, yung pawis po niya ay siyang magdidilig. Nahirapan ka pa rin, kumuha ka ng malaking plastic, ipasok mo po siya, talian mo. Yan. Yung moisture niya siyang magdidilig para mabuhay siya. Pero kung regular lang po na mga halaman, mabubuhay na po yun. So, set aside natin siya, punta tayo doon sa mga halaman na ipinopropagate at pinuputol yung kalahati ng kanyang dahon. So, nandiyan po si tahibo. Naging sikat dati si tahibo. Si tahibo po, or yung ating balbas pusa, cat whisper sa English, ay inaalis yung lower portion, hati, pati basil po, kalahati. Yung malalaki ang dahon, tinan nyo nalanta na, tatayo po yan. O, yan, tumayo na. O, para ma-preserve yung kanyang moisture. Yan. Lagyan po natin ng lupa. And then, itusok po natin si basil. Ang tawag dito, si balbas pusa. Taiwanese coriander, hatiin. Alisin ang lower portion. Nodes ang tawag po sa buko, lalabasan ng ugat. Itusok. Yan. Ito pong ating, yan, halos pareho na po ang dahon. Saba snake grass from Sabah, Malaysia. Dala-dala ko pa po yan. So, 2 to 3 nodes. Pwedeng isang node kung isa lang available, mahaba. Itusok. Yan. And then, pwede po tayong maglagay ng ating oregano. So, sample po yan ha. Dapat iba-ibang lalagyan. Pag malaki, pwedeng i-pre-germinate nyo muna siya. I-pre-sowing. I-pre-rooting o mag-ugat. Pag umugat na po siya, sa kanya ililipat. Kalahati palagi. Sir, bakit hinahati? Buhay po ang halaman, nagkakaroon ng evapotranspiration. Ito tusok. Yan. So, didiligan. At hintayin na magkaroon ng ugat. Pwede po tayo maglagay ng kaunting mga pang-preserve ng moisture. Ilang beses didiligan? Early in the morning, late in the afternoon, or at the time that needed by the plant. Hindi kailangan ng mga herbs and spices ng maraming tubig. Sir, paano malalaman kung may ugat na? Siyempre, bunutin mo. Ay, wala pang ugat, ibabalik. Yun po yung maling method na ginagawa natin. See to it na titingnan nyo yung ilalim. Pag lumabas yung ugat, di may ugat na. Huwag nyo pong, ay wala pa palang ugat, ibabalik. Kaya namamatay po yung ating cuttings dahil po sa ating kagagawan, sa ating teknolohiyang mali-mali o sa ating ginagawa. So, same pa rin po sa lahat na kinakatings, pwede pong ating lagundi. At para dito po sa ating mga rhizome, horizontal roots, puputulin natin isa-isa.
At ang gagawin nyo po, pwede nyo muna pong i-pre-germinate sa isang lalagyan. So kung wala pa kayong matatiman, ipatong nyo lang po, hayaan nyo po siyang mag-ugat. Pag siya po ay nagkadahon na, pwede nyo na po siyang ilipatanin. Lagyan ng kaunting at diligan. So yung luya nyo, pwede rin pong ganoon or itanim nyo na po sa isang lalagyan. So yung ating walang katapusan na ewan ko kung may gumagamit pa sa sobrang dami na ng ating tinatawag na insulin plant. Tanggalin ang mga dahon. Halos isang dangkal. Pwede pong cuttings, pwedeng suhi. And then, itusok natin. Ayan na po yung ating insulin plant. So, mabubuhay na po siya. So, kung mayroon pa po kayong mga gustong i-propagate, pag-usapan po natin yan. May mga question na po ba tayo? Ha? So, anong mga question na dyan natin para tapusin na natin ang ating session at kung may mga tanong pa ay ipadala natin sa Malacanang. Okay, ano po yung ating first question dyan? Ma'am? From Jing Tiracel. Paano po alagaan ng mga herbs? Parati po kasing namamatay yung sa akin. Jing? Akasan mo kay Ma'am Jing, ano? From Jing Tiracel. Paano po alagaan ng mga herbs? Parati po kasing namamatay yung sa akin. So, alamin po muna natin yung ating herbs kung annual, binyar, o perennial. Pag annual plant, huwag patuloyin ng bulaklak. Alagaan po natin siya sa pagdidilig ng tubig. Huwag po natin damihan ang dilig ng tubig kapag po siya ay succulent. Pag sinabi po nating succulent, ang 75% po ng katawan niya ay tubig na. So ang gawin po natin ay ito pong ating lagyan ng mulch para hindi po siya mamatay. Continuous po ang paggamit ng herbs. The more you harvest, the healthier the herbs. Magtataka kayo, ang lagaw-lagaw ng herbs nyo, mamamatay bigla. Kapag annual plant, kinakailangan na palaging gugupitan at ipaparamihin dahil mamamatay talaga siya para continuous yung inyong herbs. Mag-propagate po kayo, gamitin nyo po, utilize. Kadalasan sa herb natin, ginagawa lang po nating pang-display. So, good morning everyone. Good AM, Sir Tolitz. Edward Agoncillo watching from Quezon City Environmental Protection and Waste Management Department head by Ma'am Andrea Valentin. Villa Roman. God bless all po. Where can we buy laurel plant? Marami po online. Through online. Pwede po tayo bumili. Mahal po siya pero pagka nakabili naman po kayo ay sulit dahil pag naalagaan at lumaki ay magiging pera at magagamit nyo. So yung inyong pong bibili na pera ay hindi nyo mailahok sa adobo. Pero at least makakakuha kayo ng tigkakalahating dahon kapag magluluto kayo pag may sarili kayong tanim. So sir, good morning po. Tanong lang po, may pasok na ba ngayon sa Bureau of Plant Industry? Sa Monday po, meron na po pero hanggang gate lang po tayo at pwede pa rin po tayo online magkakwentuhan. Bawal pa rin po ang face-to-face. May free po ba kayong mga herb seedling? Meron po pero hindi pa nga open ngayon at may mga mataas po ang cases ngayon ng ating COVID at pinapanatili pa natin rin tayo sa ating mga tahanan. So pagtapos niyan, pwede po kaming magbigay sa inyo ng mga sample ng mga herbs and spices. Marami po kami sa BPI Quezon City. Paano po makabili ng laurel plant sa inyo from QC Hair? Meron po sa Quezon City Circle, tumingin po kayo. Pa-shout out po kila Alfred at Sally D. Castillo. Shout out po Ma'am Alfred at Sally D. Castillo. Nanonood po sila ngayon. Shout out po Skill Development and Research Center and
Agri-Farm and Council and Agroponics Santo Tomas, Batangas. So si Sir Diego po, yung ating agroponic expert dyan, pwede kayong pasyalan pagka wala na yung ating COVID-19. Good morning, Sir Tolits. Greetings from Malabon Urban Agri-Farm and Council. Ma'am, ang ganda naman nung inyong Aklat Foundation. Simula nung atin siyang i-layout hanggang ngayon. So, full support pa ng BPI, ma'am. Bigyan niyo po kami ng feedback and then bibigyan din po kayo namin ng mga available na impormasyon at kung possible pananim kung wala na po. Pa-shoutout po sa kay Edward Agoncillo, Joseph Chua, and Ma'am Andrea Villarom Roman. Regards po kay Kuya Diego. Si Kuya Diego po ay nasa bahay siguro. Hindi natin alam kung anong ginagawa. Siyempre, hydroponic po yun. Nag-ayos ng mga halaman. Pa-shoutout po sa Gen Mac Food Grower ng General MacArthur Eastern Samar. So yung mga taga Samar po, marami po kayo dyan napakagandang mga herbs na mga endemic po dyan sa Samar, native po sa Samar, katulad po ng langkawas, dyan lang po makukuha nyo sa iyo at iba-iba pa. Meron din po dyan ng luyang pula. Saan po ang Urban Agri Farm dito sa Malabon? Pakichat po si Ma'am Nadia po, nandyan po yung kanyang Aklat Foundation. Pwede po bang kaming humingi ng mga plant na herbs sa BPI Malate? Pwede po, gawa kayo ng letter, pero pwede namin iabot sa gate lang po or pwede sa BPI Quezon City, pwede po kayong humingi doon. Paano po gamitin ang pansit-pansitan para sa gout at high uric acid? Pagka linis nyo po sa pansit-pansitan, alisin lang nyo po nyo yung parang bulaklak. Ito mga bulaklak na ito, yan yung mga bulaklak. And then, putol-putulin nyo po, kuhanin nyo yung may dahon. Pwede naman po lahat, alisin nyo yung ugat. Ganito po, and then, i-blanch mo po ng mainit na tubig, lagyan ng bawang, sibuyas, or kung makakain nyo po asro, ginagawa po itong gulay sa mga Ilocano. Mas maganda po. The more you consume, the gout, yung gout mo po ay makukure. So, wala naman pong overdose ito kasi gulay lang naman po. Pa-shout out po kay Claire Trisbales, sir. As lang po, sir, if when po available makahingi ng mga free seeds. Available naman po siya through courier. Tawag po kayo sa Monday. Nandiyan po sa aming Facebook page yung mga number. Plan po namin ng mga kaibigan ko na mag-urban agri. Meron na po kaming naka-ready ng mga seedling tray at garden soil. So, mag-start na po kayo kung meron na kayong knowledge and then pa-courier po kayo ng buto sa amin. And then, pwede na po kayong makipag-partner sa Bureau of Plant Industry para ma-lecturean po kayo namin. Pwedeng webinar. Pakihawak na webinar para may idea pa kayo sa pag-urban garden. Paano po alagaan ang mga herb para dito? Parati ko kasing namamatay yung sa akin. So, yun po, sinasabi ko, through cultural management, alamin mo kung anong klaseng herbs meron kayo. Gamitin mo po ang herbs, the more you pick, the healthier the plant, and proper mixture of soil and regular watering kapag dry season, and kinakailangan maglagay ka ng mga additives para tumibay ang inyong mga halaman, katulad po ng ito pong shell ng itlog. So, mataas ang calcium content ng shell ng itlog at kapag gumamit po kayo ng shell ng itlog, yan, ito po, shell ng itlog, ito po ay pampatibay po doon sa stress, sa stress at saka sa mga nararanasan ng mga extreme condition ng ating mga halaman. So, pinagtitibay niya ang cell wall, ihalo nyo sa lupa, i-mix nyo, powder, pag-aralan nyo, paggagawa ng kalpos, at yung ating tinatawag na application ng mga organic na pataba. Like yung ating Bermiti, yung Bermi po, 1 kilo, tunawin nyo sa 16 or 20 liters of water. And then, yung kanya pong dilution ay idilig nyo sa mga herbal po. Mataas dapat sa green and leafy vegetable ang gagawin nyo pong mga pakain sa inyong mga bermi.
Kung kayo naman po ay gustong palaguin, pwede po kayong gumamit ng mga grass clipping katulad po ng dahon ng lahat ng mga kakawati, ipil-ipil, pwede po nyo yung gamitin. At yung mga dahon na ito po ay ibababad nyo sa tubig, pwedeng i-blender. At ang mangyayari po nito ay makakakuha po kayo ng nitrogen at yun ang ididilig nyo sa halaman. Pag-aralan nyo yung fermented fruit juice and fermented plant juice. Wala na kasi tayong time, hindi na natin aabutin yon. At tuturuan ko na lang po kayo ng paraan ng pag-harvest ng ating lahat ng mga herb spices. As much as possible, gumamit po kayo ng gunting at wag po kayong gagamit ng kamay kapag mag-harvest kayo. Bakit? Kapag bago pa lang ang herbs ninyo at pinutulan nyo ng pinutulan, pwede pong mamatay yung ating mga herbs and spices. So, see to it, na uunahin nyo muna is for propagation. Nasaan yung ating gunting? And isusunod nyo po ay yung ating tinatawag na mother plant. Maggagawa po kayo ng mother plant. Ang mother plant po ang magiging source ninyo po ng ating mga seedling at mga itatanim. So, paano magkuha o mag-harvest ng isang herbs? For example, ito yung basil ninyo. Huwag nyo pong puputulin si basil, kumuha lang po kayo ng kalahating dahon. O kahit anong herbs. Dahil yung pong basil naman na yan, kung sarili nyo, magkakaroon pa po siya ng evapotranspiration, yung photosynthesis pala, magkakaroon pa siya photosynthesis. Meron na po kayong dahon, pwede nyo ilagay sa pasta pesto. Bakit pinuputol nyo pa po? Sinasaktan nyo pong halaman, ayaan nyo pong dumamay yung halaman, let it grow, and let it be. Hindi pala kasama yun. At ang gawin nyo po ay i-utilize yung mga dahon. Huwag pong saktan ang sanga. Mag-propagate po kayo, magparami, at magkaroon po kayo ng mother plant. Yung pang sekreto doon para hindi maubos ang inyong mga tanim. Magkaroon po kayo ng isang area, isang malaking paso for mother plant. So may tanong, meron pa si Ma'am Lai na mga pa-shout out at shout out po sa lahat kong katrabaho dyan sa Bureau Plant Industry na nandiyan po at nagpapakahirap po. Nasa bahay po kasi ako, pero ito po ang aking contribution. Sila po ay nagre-repack ng mga boto para ipamigay po sa inyo. Watching with Cabuyao Organic Farmers Association officer and members here in Cabuyao City, Laguna. Mabuhay po kayo lahat ng mga association, mga magsasaka na nagtatanim at nagpapakain sa 100 million na populasyon ng Pilipinas. Kayo po ang mga tahimik na bayani na nagpapakain dito po sa ating mga gutom na mga mamayang Pilipino. Ano po ang composition ng soil na pagtataniman? Paano po pagpopropagate ng basil? Basil po, pinakamaganda seeds. Kung as much as possible ang basil seeds, huwag pong pagtatabi-tabihin yung mga family ng basil dahil nagkakaroon sila ng high pollination. Yung sweet basil nyo, minsan nagiging parang lemon ng basil na, may ano na ng lemon. Barrier, napakahalaga. Pollination, huwag niyong pabubulaklakin. At maglagay kayo ng area for flowering. Ibig sabihin, ilagay nyo doon sa isang area yung sweet basil, ikulong nyo na huwag siyang mapollinate ng iba at i-propagate nyo through cuttings. Pero kung gusto nyong pure, true to type, sa seeds po kayo mag-umpisa ng pagtatanim. Pag highly pollinated ang mga basil ninyo, ay iba-iba ang lasa at iba-iba po ang aroma. Yun po sa basil. Rosemary, paano po? Yung tinuro ko po na with greenhouse, with plastic, isa po pinakamaganda sa rosemary, stevia, at iba pang cuttings na maliliit. Sa basil po, cuttings din po yun. And then, mahalaga po na malagay tayo sa isang shaded area pag nag-propagate ng basil. 1 part garden soil. Kung gusto nyo pong bithayin yung garden soil nyo, mas maganda para mawala yung mga malalaking bato. And then, maglagay po kayo ng mataas na drainage dahil gusto ng mga herbs and spices ay hindi masyadong basa at uling. Ang uling po ang magdi-disinfect sa lupa. Pwede nyong, kung nagpo-propagate kayo, pwedeng soilless culture, mas marami yung ating bunot ng nyog para mabilis umugat. Pero pagka nakatanim na siya sa
paso, hindi na po yung technology na pagpapaugat ang ibabaguhin nyo ng lupa. 1 part garden soil, any kind of garden soil, mas maganda po yung mataba. Pwede pong volcanic soil. 1 part of drainage, ipap, pinaglagarian, kusot, and 1 part compost. Vermicompost or manure. Ano pong pwedeng ipalit sa vermicast? Pwede po bang dumi ng manok? Ang dumi ng manok ay mataas ammonia, ipabulukin nyo muna siya. Pwede naman siya basta process. Maganda po yung cow manure and carabao manure. Bibitahin nyo rin yung po para mapino, lalo na sa pagpupudla. So sa pagpupudla, roll of thumb, ilaline po natin. Nakaline po. Pag ganito na pong basil, pwede na pong ilipat tanim. Alabo. Yan. Nakaline po para hindi masayang. Yan, maliliit na basil. Composition po ito ng binithay, lagyan ng date, at klase ng ipinupunla. So, ilaline po. Madilim daw po. Bakit dumidilim na ako? Parang kinukuha na po ako. Pasensya na po. Madilim ang iyong paligid. O, yan po, o. Hello. Ayan po, o. Ayan. Okay. O, pamain na lang po. Pamain. Okay, yan po. Basta nakaline. Bibigyan ko po kayo ng presentation kay Ma'am Lai. So, lahat na magre-request ng presentation, sobrang namang itim yan. Okay, lahat po manghingi ng presentation. Isaksak mo nga yun. Baka malumat. Ay, pwede pong humingi kay Ma'am Lai. Alisin mo na. And then Ma'am Lai, ano pa po ang atin dyan? May mga tanong pa ba dyan? Ano? So, ano pong pwedeng ipalit sa vermicast? Madilim ka na ulit. Okay. Wala na po. Shoutout po kay Ma'am Judith, kay Ma'am Mayla ng quarantine. Sino pa ang ating mga participants sa umagang ito? So, wala na ba mga tanong? Kung wala na po mga tanong, sana po ay ipopost natin ang presentation. Yes, ma'am. Isisend ko po yung presentation ko. Ayan. Ipopost ko po yung aking presentation and doon po nyo makikita yung aking mga ibang pinagsasabi. Alisin mo na nga dito, ano? Yan. So, may... Kunin mo. Yan po. So, ipapakita ko po sa inyo yung mga... Dilim talaga. Tapos naman po tayo. So, naghihintay lang po tayo ng mga iba pang mga... ano pa yung may tanong dyan? Paano po gamitin ng pansit-pansitan para sa gout at high uric acid? Sinagot na po natin yung pansit-pansita na high uric acid. So sa mga ano po, mga nagpo-propagate din po ng ating pong ito pong aloe vera. Ang aloe vera po ay napakaganda kahit walang init, kahit po mainit. Ang mahalaga po sa aloe vera ay meron po siyang enough moisture kapag tag-init. And then, hindi po siya gaanong dinidilig. Mabilis po siyang sumuhi. Yung suhing yun, yung kukuhanin nyo, inilipat tanim. So, marami pong gamit po ang aloe vera. So, meron pa po akong question, kung pwede po. Ayan po. Ang question po ni Ma'am Lai, meron pa po akong question kung pwede po loam oil instead of garden soil. Loam soil instead. Opo. Yung loam po kasi pinag-mixture na po yun ng garden soil at saka itong mga additives na sinasabi natin. So, ang ating pong loam soil ay mixture na po. Hindi nyo na po yung pwedeng haluan pa. Okay na po yung ating loam soil. So, kung wala na pong katanungan,
Sana po ay nakakaroon po kayo ng kaalaman sa ating usapan ngayong umaga. Madilim talaga ano? Dapat i-back cam. Back cam. Anong ba? Bali sa likod mo. Madilim. Madilim. Ba't wala kasing ilaw dito? Walang ilaw yan. Ayan. So, ang pag-preserve po ng herbs and spices ay isa rin po sa pinakamahalaga pong gawin natin, lalo na po dun sa ating mga farm, yung mga malalaking farm o nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng herbs. So, i-utilize po natin, gawin po natin siyang mga panglahok sa mga pampalasa. I-dry po natin yung mga ibang herbs para magamit natin. Isa po sa pinakamagandang method ay yung hinahang lang po siya at mag-collect po tayo ng buto for second generation, seed germination, seed collection. Ilagay po natin sa isang container. Lagyan po natin siya ng chili, kung hindi chili, turmeric, or yung anything na mga herbs na pwede makapag-prevent ng bukbok. Isild po natin siya sa loob may uling, patakan ng kandila, at ilagay po natin doon sa lugar na malamig. Lahat pong seeds ng herbs ay kailangan na nandoon po sa mga refrigerator. Umaabot po siya ng 1 hanggang 3 taon kapag maganda po ang pagpe-preserve nyo ng buto. So, processing, pag-aralan natin, mag-attend tayo ng seminar tungkol sa pagpaprocess at gamitin po natin yung ating mga herbal plant na meron tayo sa bahay, lalo ngayong pandemic. So, alagaan po natin ating sarili, tulungan po natin ang ating bayan, tulungan po natin yung ating mga health worker na dumadaing na dahil sa sila po ay pagod na. Kaya napakaganda po itong ating usapan patungkol sa herbal plant na meron man lang tayong tanim, first aid at the time na nangangailangan tayo. So kung meron pa po kayo mga katanungan, sasagutin ko na lang po yan online at please subscribe my channel, ERNIE, Ernie, LITO, Lito, Bolyosa, BOOOSA. So, ipa-plus po namin yan para makita po nyo yung ibang mga teknolohiya patungkol po sa paghahalaman. So, Ma'am Lai, maraming salamat po sa iyo sa pag-guide po sa akin. Sir George Y. Colaste, Assistant Glenn Panganiban, at sa aming masipag na mahal na sekretary, kaya tayo ay nabanggit sa SONA, plant. Mas maganda pa raw yung pagpapatupad ng plant kaysa sa build. So, ating Secretary William Dar, magandang umaga po. At ito pa rin po ang inyong profesor na nagpapaalalang sa tamang teknolohiya, Pilipinas, aasenso ka. Bye-bye! Katuwang ng mga katuwang. Ayan po yung ating mga herbal plant. Yan. Italian oregano. Ito po yung mga iba pa. Yan po yung paraan ng pagpupunla. Maglalagay kayo ng line. And paano